Magandang araw po, Ma'am Rain. Alam kong mahirap paniwalaan tong ikikwento ko. Sa totoo lang, kung ako mismo ang makakabasa ng ganito, baka isipin ko rin nakatang isip lang. Pero totoong nangyari to sa akin. At kahit ilang taon na ang lumipas, kahit ilang beses ko pa itong pilit kalimutan, bumabalik pa rin siya sa panaginip ko at sa puso ko. Ako si Rika, 27 years old, taga Antipolo. Mahilig akong mag-hike, mag-camping, at mag-solo travel sa mga bundok ng Pilipinas. Mas gusto ko kasi yung katahimikan, lalo na pagkatapos ng isang matinding heartbreak noong isang taon. Parang mas gusto ko nang makipag-usap sa mga ilog at dahon kaysa sa tao. Noong summer ng 2022, naisipan kong mag-camping mag-isa sa isang bundok sa Benguet. Wala sa mapa yung lugar. Pero sabi ng isang matandang tour guide doon sa bayan, may lumang trail raw na hindi dinadaanan pero sobrang ganda pa rin. Basta't huwag ka lang lalampas sa ilog kung wala kang kasama, sabi niya. Natawa lang ako. Hindi kasi ako takot. Ilang bundok na ba ang napatungan ng paa ko? Pagdating ko roon, ang ganda nga. Presko ang hangin. Ang view, parang wala ka sa Pilipinas. Nag-set up ako ng tent malapit sa isang maliit na talon. Mga 4 PM yon. Habang nagpapakulo ako ng tubig para sa kape, biglang dumilim ang langit. Akala ko uulan pero parang hindi normal yung pagdilim. Ang bilis. Para bang may sumilong sa araw. Tapos, may narinig akong parang alon. Pero wala namang dagat. Paglingon ko, nakita ko yung ilog sa baba. Tila umuuga ang tubig. Parang may humihigop mula ilalim. Napaatras ako. At doon, ako nadulas. Nadulas ako pababa sa basang damo. Tapos sa putik. Hanggang sa parang nahulog ako sa bangin. Pero walang bangin doon. Dumiretso ako sa tubig at pakiramdam ko ang lalim ng ilog kahit hanggang tuhod lang yung kanina. Habang nilalamon ako ng malamig na tubig, parang may humihila sa paa ko. Pababa, ng pababa. Hanggang sa wala na akong maramdaman, kundi ang lamig, na kasing lamig ng yelo. At purong kadiliman. Pagmulat ko, iba na ang langit. Dilaw ang ulap. Asul ang mga dahon. Ang hangin, parang may sinasabi. At ang paligid ko, parang painting o panaginip. Pero ang pinaka nakakatindig balahibo, wala na ang tent ko. Wala ang bag, wala ang cellphone. Gumapang ako palabas ng tubig. Pilit pinipigilan ng panginginig. Basang-basa ang suot ko na t-shirt at leggings. Humahangin pero walang malamig. Tumingin ako sa paligid. Parang gubat. Pero hindi kagaya ng gubat sa Benguet. May mga halaman na parang kristal. May mga puno na tila gawa sa pilak. At sa hindi kalayuan, may isang tore na kulay puti at ginto. Nakatayo sa tuktok ng isang burol. Anong lugar to? Usal ko sa sarili ko. At bigla akong nakarinig ng kaluskos. Mula sa likod ko, may 3 nilalang na bigla nalang lumitaw. Mga lalaki silang matangkad. May suot na kapa pero ang balat nila ay bahagyang kumikislap sa sikat ng araw. Isa sa kanila ang may hawak na sibat na tila gawa sa liwanag. Ang isa naman ay may mga mata na kulay jade. Isang ligaw. Sabi ng may sibat. Galing siya sa kabilang gilid ng panahon. Dagdag ng isa. Sabay tingin sa akin na para bang isa akong kakaibang hayop. Bago pa ako makapagtanong o makapagsalita, nilapitan na ako ng pinakamatangkad sa kanila at inilagay ang kamay sa noo ko. Para bang may malamig na enerhiya ang pumasok sa katawan ko. At lahat ng nararamdaman kong takot, nawala. Sa ilalim ng kautusan ng batas ng daloy, dadalhin ka sa inang trono upang ipasya ang iyong kapalaran. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun.
Pero hindi ko na rin nagawang tumutol. Para akong robot na sumunod sa kanila. Paakyat sa burol. Habang nilalakad namin ang kagubatang tila gawa sa liwanag at usok, napansin ko ang mga hayop sa paligid. May lumilipad na isda. May umiilaw na paru-paro na kasing laki ng palad ko. At may punong maririnig mong humihinga. Ilang oras din bago kami makarating sa palasyo sa tuktok. Pero hindi siya kagaya ng palasyong nakikita sa fairy tales. Parang hinalo ang kultura ng lumad, Ifugao, at Engkanto. May mga disenyo sa dingding na umiilaw sa gabi. May mga gong na kusang tumutunog. At ang hangin, amoy kamangyan at punong kamagong. Dinala nila ako sa isang silid na punong-puno ng puting tela na lumulutang sa ere. Sa gitna ay isang babae. Hindi ko alam kung Reyna ba siya o Diwata. Pero ang aura niya, parang laging nakabantay ang langit sa kanya. May hawak siyang baston na parang pinagsama ng ginto at tabo. Sa likod niya ay 2 trono. Isang puti at isang itim. Tinignan niya ako ng diretso. Bakit ka narito, anak ng panahon? At anong puso ang dala mo? Gusto kong sumagot pero ang totoo hindi ko naman talaga alam. Ano ba talaga ang nangyari? Namatay ba ako? Nabaliw? O nabuksan ang isang bagay na dapat ay nananatiling sarado? At doon ko unang narinig ang isang tinig mula sa likod ng mga kortina. Malamig, mababa, at parang may bitbit na lihim. Hayaan niyo siyang manatili. Ako ang bahalang magbantay sa kanya. Paglingon ko, may anino sa likod ng liwanag. Isang lalaki. At kahit hindi ko pa siya kita ng buo, alam ko na sa kanya iikot ang buhay ko mula ngayon. Mahaba ang buhok niya. Kulay pilak na parang sinuklay ng buwan. Ang balat niya ay parang walang bahid ng araw. Makinis at maputla. Ngunit hindi mukhang mahina, kundi makapangyarihan. At ang mga mata, Diyos ko, mga matang kulay usok at bakal. Tila isang tingin lang niya ay kaya niyang basahin ang lahat ng iniisip mo. Lahat ng sakit mo, lahat ng ayaw mong ipaalam sa iba. Huwag kayong mag-alalain ng trono. Ako na ang bahala sa banyagang to. Hindi siya magdudulot ng gulo. Kung hindi niyo siya pipiliting umalis. May pag-aalangan sa mukha ng babae sa trono. Pero maya-maya, tumango siya ng dahan-dahan. Magsama nawa kayo sa ilalim ng 3 buwan. Pero kung sakaling sumuway siya sa daloy, hindi ko na siya maililigtas. Hindi ko pa rin alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng yun. Pero may tanong sa isip ko na ayaw akong tantanan. Sino ba sila? Pagkatapos ng pag-uusap, sinamahan ako ng mga tanod palabas ng silid. Doon ko nalaman na ang lugar pala ay ang luklukan ng daloy. Isang sentro ng 3 kaharian ng mga engkanto. Ang kaharian ng liwanag, ang kaharian ng kalikasan, at ang kaharian ng mga anino. Sila ang nagbabantay ng balanse ng mundong ito, kung saan ako bigla na lang napadpad. Sa isang malaking bulwagan ako dinala, kung saan maraming iba't ibang nilalang ang naglalakad. May mga mukhang tao, pero may pakpak. May mga mukhang ahas sa leeg pero marunong magsalita. Pero sa gitna ng lahat ng to, 2 lalaki agad ang nakakuha ng atensyon ko. Ang una, matikas. Nakaarmas ng gintong sibat at ang aura ay parang araw. Literal, kasi halos sumisilaw ang bawat galaw niya. Siya si Prinsipe Dato Araw, ang panganay na anak ng inang trono at pinuno ng mga tagapangalaga ng liwanag. Magalang siya, may ngiti sa labi, at para bang isa siyang bayani sa mga lumang alamat. Sa unang tingin, siya ang klase ng tao na gugustuhin mong asahan kapag may sakuna. Mabait, maayos, ideal type. Pero yung ikalawa,
Siya ang lalaking nakita ko kanina. Siya si Prinsipe Saramago, anak ng inang trono sa kanyang ikalawang asawa. Isang reyna mula sa kaharian ng Anino. Hindi siya pinapansin ng iba. Para bang kahit sa mundo ng mga engkanto, may tinatawag pa ring itim na tupa. Tahimik lang siyang nakaupo sa sulok. May suot na balabal na kulay abo. At walang sino man ang lumalapit sa kanya. Pero ako, hindi ko maiwasang sulyapan siya. Paulit-ulit. Nang tumingin siya sa akin, hindi ako handa. Para bang nakita niya ang kaluluwa ko. Walang salita, walang ngiti. Pero ang tingin niya, diretso. Walang takot. Parang sinasabi niyang, alam niyang hindi ako para rito pero dahil nandito na ako, ay dapat akong maghanda. Kinagabihan, dinala ako sa isang silid na gawa sa puting bato at mga telang malamig sa balat. Doon ako titira habang inaalam kung anong dahilan ng pagdating ko. At sa loob ng silid, iniwan ako ng isang tagapangalaga ng isang mangkok ng nilagang prutas na hindi ko alam kung ligaw o masarap kainin. Pero bago siya umalis, may iniabot siyang manipis na papel na may sulat sa wikang parang lumang baybayin. Pero sa gulat ko, kahit baybayin pa yun na inababasa ko. Huwag kang lalapit sa araw. Ang tunay mong liwanag ay hindi nagmumula sa langit. Walang lagda yun, pero alam kong sa kanya galing yun. Kay Saramago. At mula sa araw na yun, nagsimula akong obserbahan ng dalawang prinsipe. Si Dato Araw, tuwing umaga ay nasa gitna ng mga tao o mga nilalang, nagtuturo, nakikipaglaban sa pagsasanay, tumutulong sa mga magsasaka ng liwanag. Si Saramago naman, tuwing gabi, makikita mong naglalakad mag-isa sa gilid ng lawa na walang refleksyon. Tahimik, waring may binabantayan o tinatakasan. Sa dami ng tanong ng isip ko, hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero ang sigurado ako, hindi aksidente ang pagdating ko sa mundong yun. At higit sa lahat, hindi ko dapat hayaang mahulog ang loob ko sa kahit alinman sa kanila. Pero siguro, simula pa lang ay huli na ako. Isang linggo na siguro akong nasa mundo nila nang maisipan kong sumuway. Hindi ko kasi matanggap na araw-araw na lang akong nakakulong sa isang silid. Binabantayan ng mga nilalang na halos hindi ako kinakausap at binibigyan lang ng mga pagkain na hindi ko rin naman maintindihan kung masarap o may lason. Kaya isang madaling araw, habang natutulog ang mga tagapangalaga, tumakas ako. Hindi ko alam kung anong humila sa akin palabas ng palasyo, pero parang may kung anong panawagan na hindi ko maipaliwanag. Sinundan ko lang yung nararamdaman ko na kailangan kong marating. Tumawid ako sa hardin ng mga bulaklak na umiilaw kapag madilim. Lumusot ako sa mga daan na nababalutan ng usok na tila mabango. Pero kung lalanghapin mo ng malalim, may matinding lungkot na kasabay. Hanggang sa makarating ako sa isang lugar sa dulo ng kagubatan. Isang matandang kubo na parang yari sa mga ugat ng puno na tumanda na sa mundo. Doon ko siya nakita. Isang matandang babae. Halos wala ng buhok. May mga mata na tila wala ng puti. Puro itim lang. Nakaupo siya sa gitna ng apoy na hindi nasusunog ang katawan. Nagsusulat gamit ang dugo sa isang dahon. Alam kong darating ka. Sabi niya, hindi man lang nagulat sa presensya ko. Matagal na kitang hinihintay. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako pabalik o makikinig. Pero para bang may kung anong puwersang humihila sa akin palapit sa kanya. Anong lugar po ito? Dito ay sinusulat ang mga kapalaran ng mga kaluluwang naliligaw. At ikaw ay ligaw, anak. Nilapitan niya ako. Hinawakan ng kamay ko at sa mismong palad ko, iginuhit niya ang isang simbolo gamit ang dugo. Napapikit ako sa hapdi.
At doon, parang biglang may mga alaala o pangitain akong nakita. Isang gera, isang ilog na pulang-pula, isang lalaki. Si Saramago, umiiyak habang yakap ang isang babaeng duguan. Ako yun. Ako yung babae. Napasigaw ako at napaatras. Nanginginig. Ano yun? Anong pinakita mo sa akin? Ngunit ang matanda, kalmado lang. Hindi ko ipinakita. Ipinabalik ko lang ang nakalimutan mong alaala. Tahimik ang paligid. Kahit ang mga kuliglig ay hindi kumakanta. Nararamdaman kong lumalamig ang paligid. Pero hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa takot. Kasi sa isang parte ng puso ko, alam kong totoo ang lahat ng nakita ko. Sino ka ba talaga? Ako'y babaylan ng daloy, tagapangalaga ng nakaraan, tagapuna ng hinaharap, at ngayon ay tagapagsalita ng babala. Pinilit kong tumayo, kahit nangangatog ang tuhod ko. Anong babala? Tumingin siya sa akin. Matalim. Diretso at tila sinusukat ang buong pagkatao ko. Huwag mong hayaang mahulog ang puso mo sa isang tulad niya. Aniya, sabay turo sa marka sa palad ko. Dahil ang puso mong mahuhulog, ay ang kaluluwa mo mawawala. Napakunot ang noo ko. Ano pong ibig mong sabihin? Si Saramago po ba? Hindi lang siya. Lahat sila. Mga nilalang ng mundo ng daloy. Hindi kayo pantay-pantay. Hindi kayo dapat magtagpo. Kapag nagtagpo ang puso mo at puso niya, may mawawala. May guguho. At ikaw ang magiging simula. Gusto kong hindi maniwala. Gusto kong tawanan lang siya. Pero ang problema, hindi ko kayang itanggi sa sarili ko. Mula noong unang gabi na tinignan ako ni Saramago sa bulwagan, hanggang sa mga gabing nasisilip ko siya na naglalakad mag-isa sa likod ng palasyo, unti-unti akong nahuhulog. At ang mas malala, nararamdaman kong nahuhulog din siya. Bago ako umalis sa kubo ng babaylan, binigyan niya ako ng isang pirasong dahon na parang ginintuan. Kapag dumating ang araw ng pagputok ng 3 buwan sa langit, gamitin mo to. Ilalayo ka nito sa sakuna. Pero dapat mong piliin kung saan ka babalik. Babalik? Babalik po saan? Ngumiti ang babaylan. Pero hindi masaya ang ngiti niya. Sa mundong sinilangan mo o sa puso na gusto mong paniwalaan. Tumalikod ako. Dala ang dahon at ang marka sa kamay. Pagbalik ko sa palasyo, wala pang nakakakita sa pagtakas ko. Pero may isang nilalang sa dilim na nakatunghay sa akin mula sa bubungan. May mata itong kulay pilak. At habang tulog ang buong palasyo, may tunog sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Tumitibok, tumatawag, umaasa. Simula noong gabi ng babala mula sa babaylan, hindi na ako mapakali. Kahit anong gawin ko, kahit anong pilit kong ituon ang atensyon sa araw-araw na tungkunin ko sa loob ng palasyo, bilang bantay ligaw ng mga tala, isang titulo lang na parang palumuti, naroon pa rin ang bigat ng mga salitang sinabi niya. Kapag nagtagpo ang puso mo at ang puso niya, may mawawala, may guguho, at ikaw ang magiging simula. At ang mas nakakabaliw, tuwing gabi ay nakikita ko pa rin si Saramago. Sa una, sulyap lang. Minsan, naglalakad siya sa gilid ng hardin. Minsan naman sa ibabaw ng tore kung saan nahuhulog ang mga ilaw ng bituin. Tahimik lang siya. Pero minsan, nararamdaman kong sinusundan niya ako ng tingin. At tuwing magtatama ang paningin namin, kahit saglit lang,
May mararamdaman akong init sa loob ko na parang hindi ko alam kung takot, kilig, o kapahamakan. Isang gabi habang lahat ay abala sa paghahanda para sa tinatawag nilang araw ng pagsanib, tinawag ako ni Dato Araw. Magalang siya. Laging magalang. Rika, aniya, habang hawak ang isang palad na gawa sa liwanag. Ikaw ang napili ng mga tagapangalaga ng ilog upang maging daluyan sa pag-aalay ngayong taon. Ikaw ang itatalaga sa gitna ng apoy. Nagulat ako. Ako? Bakit ako? Wala kang ugat mula rito. Ibig sabihin, hindi ka saklaw ng mga kasaysayang may takot o galit. Wala kang kinikilingan. Kaya ikaw ang dapat sa gitna. Wala akong magawa kundi tumango. Ayoko namang magmukhang suwail. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ba talaga ang pinapasok ko. Dumating ang gabi ng pag-aalay. Sa gitna ng kagubatan, may isang bilog na altar na gawa sa mga puting bato. Sa paligid nito, may mga tanod ng iba't ibang kaharian. Mula sa mga may balat kahoy hanggang sa may pakpak. Sa gitna, may apoy. Ngunit hindi apoy na karaniwan. Puti ang apoy na yon. Meron ding tunog. Parang may humihikbi sa bawat pagliyab. Dinala nila ako sa gitna. Suot ko ang isang telang manipis na puti na may mga borda ng gintong dahon. Nakatayo ako sa gitna ng apoy pero hindi ako nasusunog. Mainit siya, oo, pero hindi masakit. Para siyang alaala. Para siyang hapdi ng pag-ibig na hindi mo pa rin mabitawan. Maya-maya, may dalawang anino na lumapit. Si Dato Araw at si Saramago. Pareho silang may hawak na pulang bato. Simbolo raw yun ng dalawang haligi ng daloy. Liwanag at anino. Inilapit ni Dato Araw ang kanyang bato sa apoy. At ang paligid ay naging mas maliwanag. Ang mga puno sa paligid ay nagsimulang kumanta. May mga ibon na dumapo sa ulap. Ngunit nang si Saramago na ang lumapit, nag-iba ang lahat. Ang hangin ay lumamig. Ang apoy ay tila kumurap. At ang liwanag ay nabalutan ng usok. Walang magandang mangyayari sa pagsanib kung hindi totoo ang tinig ng gitna. Bigkas ni Saramago. At kung siya ang tinig, dapat ay walang takot ang loob niya. Lumingon siya sa akin. Wala ka bang tanong para sa sarili mo, Banyaga? Parang may pinitik sa dibdib ko. Gusto ko sanang tumanggi pero nagulat ako sa sagot ng bibig ko. Bakit mo ako pinapanood tuwing gabi? Nagtinginan ng mga tanod. Kahit si Dato Araw ay tila na paatras. Ngunit ngumiti si Saramago. Bahagyang ngiti lang. Parang buntong hininga na matagal niyang hinawakan. Dahil sa mundo ko, ikaw lang ang hindi tumingin sa akin na may takot. At yun ang kasalanan mo. Lumapit siya sa akin. Lalo akong nataranta. Naramdaman kong gumagalaw ang apoy sa paligid namin na parang sumasayaw. Nasa loob na kami ng isang bilog na hiwalay sa iba. At doon, hinawakan niya ang mukha ko. Mainit ang palad niya. At malungkot ang mga mata. Rika, alam kong hindi mo naiintindihan ang mundong ito. Pero kung may bagay man na dapat mo maintindihan, ito yun. At hinalikan niya ako. Hindi siya halik na mapusok. Hindi rin siya halik na inosente. Isa siyang halik na tila paghingi ng tawad na parang, pasensya na pero mahal kita. At sa pagdampi ng labi niya sa akin, bumuka ang lupa. Umalingaw-ngaw ang mga tunog mula sa kalikasan. May sumigaw, may napatumba. Ang mga tanod ay nagtakbuhan. Ang puting apoy ay naging abo. Ang mga ulap ay bumigat. Nang maghiwalay ang labi namin, nakita kong namumula ang kanyang mga mata. At sa gilid ko, hawak ni Dato Araw ang kanyang sibat. Isunumpa ang halik sa gitna ng apoy. Ginulo mo ang balanse ng daloy. Sigaw niya. Hindi ko alam ang nangyayari. Ang alam ko lang,
Parang may isang bahagi ng mundong ito ang nabasag dahil sa halik na yon. Matapos ang gabing yon, halos hindi na ako makahinga sa dami ng pangyayaring hindi ko maintindihan. At sa dami ng nilalang na biglang tumingin sa akin na para bang isa akong salot. Hindi pa ako nakakababa mula sa altar nang biglang dumating ang mga tagabantay ng batas mula sa kaharian ng kalikasan. May hawak silang mga tanikala na gawa sa mga ugat ng puno. Hinuli nila si Saramago sa harapan ko, habang si Dato Araw ay nanatiling nakatayo sa gilid, galit at hindi makatingin ng diretso sa akin. Nilabag mo ang kasunduan ng 3 kaharian. Malamig na sinabi ng punong tagabantay kay Saramago habang nilalagay sa kanya ang gapos. At ikaw, Sabay lingon sa akin. ikaw ang kanyang katuwang sa krimen. Gusto kong ipaliwanag ang lahat. Gusto kong sabihin na hindi ko alam ang batas. Na wala akong balak sirain ang mundo nila. Pero, sino ba naman ako sa mundong ito para pakinggan? Pinagbawalan akong lumabas sa aking silid. Binantayan ako araw at gabi. Kahit pagkain ko, hindi na inaabot ng mga kamay. Inilalapag na lang sa sahig na para bang kontaminado ako. Para bang isa akong virus na hindi dapat lumapit sa kahit anong may liwanag. Pero gabi-gabi, hindi ko mapigilan ang sarili kong lumuha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang pagkalito. May parte ng puso ko na nagsisisi. Pero may parte rin na nagsasabing, kung babalik ulit ang sandaling yon, hayaan ko pa rin mangyari ang halik na yon. At ilang araw lang matapos ang gabing yon, dumating ang kaguluhan. Nagsimula sa hangin. Naging marahas ang mga alon sa mga ilog ng daloy. Sumunod ay ang lupa. Nagkaroon ng mga bitak sa paligid ng inang trono. At nagsimulang umangat ang mga punong dating ligtas. At ang pinakamasakit sa lahat, ang 3 buwan sa langit, na kailanman ay hindi sabay lumilitaw, ngayon ay nagkakatapat na. Simula na ang pagsumbalat. Bulong ng isang matandang tanod sa labas ng silid ko. Simula na ng gera. Gera? Gera saan? Gera kanino? At nung gabing yon, sa unang pagkakataon matapos ang halik namin ni Saramago, bumisita sa akin si Dato Araw. Tahimik siyang pumasok sa silid ko. Hindi ko alam kung may pahintulot ba siya pero walang sumunod sa kanya. Nakatayo lang siya sa may pintuan. Tahimik. Tinignan niya ako. Hindi na yung dating may mga ngiti sa mata. Ngayon, malamig. Matalim. Para siyang ibang nilalang. Akala ko ikaw ang sagot. Ha? Akala ko, ikaw ang magbabalik sa liwanag sa pagitan naming magkapatid. Pero hindi pala. Ikaw ang naging bitak. Ikaw ang naging dahilan ng pagbitaw niya. Napaupo ako sa kama. Pilit iniiwas ang mata ko sa kanya. Ayokong makita ang galit. Lalo na mula sa isang nilalang na naging mabait sa akin noon. Dato Araw, hindi ko sinasadya to. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Putol niya sa akin. Rika, ang bawat galaw mo rito ay may kaakibat na kapangyarihan. Hindi ito mundo nyo. Bawat damdaming pinili mong pakawalan, may kapalit. Tumingin siya sa akin ng matagal. Tapos marahang lumapit. Alam mo ba kung bakit ginigipit si Saramago? Dahil mulat sa pool, siya ang may pusong hindi kayang kontrolin. Siya ang anak ng dilim na minsan ay nagliwanag. Pero ang liwanag na yun, ikaw ang naging dahilan. Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung insulto yon o hindi. Pero bago siya lumabas ng silid, iniwan niya ang mga salitang hindi ko malilimutan. Kapag pinili mong mahalin siya, ibig sabihin, pinili mong kalabanin kami. Pagkalipas ng 1 linggo, nakakuha rin ako ng balita. Si Saramago ay itinapon sa gilid ng teritoryo ng mga nilimot.
Isang lugar kung saan kahit ang mga diwata ay hindi lumalapit. At sa gabi ring iyon, may isang nilalang ang pumasok sa silid ko. Isang batang babae na may mata ng ibon. Ipinadala ako ng prinsipe. Naghihintay siya sa tagpuan sa ilalim ng punong kawayan, sa gitna ng ilog na walang ulan. Tumayo ako sa gitna ng gabi. Suot lang ang balabal ko. At walang pag-aalinlangan akong sumunod. Pagdating ko sa tagpuan, nakita ko siyang nakaupo sa bato. Magulo ang buhok niya. May sugat ang braso. At ang mga mata niya, parang buong mundo ang pasan. Bakit mo ako pinatawag? Tumayo siya. Lumapit sa akin at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng buong buo. Dahil gusto ko pa rin tong marinig mula sa'yo. Kahit pa ang buong mundo ay kalaban natin. Kahit pa wala tayong lugar sa kahit anong kaharian. Hinawakan niya ang kamay ko. At sa gitna ng dilim, sa ilalim ng 3 buwan na sabay-sabay ang liwanag, tinanong niya ako, mahal mo ba ako? Hindi ako nakasagot agad. Kasi alam ko na sa sandaling sasabihin ko ang totoo, wala nang atrasan. Pero sumagot ako, oo. At ng oras na iyon, hindi na ako si Rika mula sa kasalukuyan. Isa na akong kasalanan sa kasaysayan ng mga engkanto. Pero isa rin akong babaeng umiibig. 2 gabi lang ang lumipas mula nang aminin ko kay Saramago na mahal ko siya. Pero pakiramdam ko, dekada na agad ang binigat ng puso ko. Parang bawat segundo, hinahabol kami ng panahong hindi namin kontrolado. Bawat gabi, palihim kaming nagtatagpo sa gilid ng ilog na walang ulan. Sa ilalim ng punong kawayan na siya lang ang nakakakita. Doon lang kami ligtas. O iyon, ang akala namin. Hindi ko alam kung paano kami natuto agad magtiwala sa isa't isa. Baka dahil alam naming pareho na sa mundo naming iyon, kaming dalawa lang ang totoo sa isa't isa. Sa kanya ko nakita ang mga sugat ng panahong hindi kailanman pinagaling ng mga engkanto sa paligid niya. At sa kanya ko rin naibuhos ang mga takot at tanong ko. Kung makakabalik pa ba ako sa tunay kong mundo? Kung may puwang pa ba ako sa mundong ito? O kung ang pagmamahal ba namin ay isang malaking pagkakamali? Pero ang hindi namin alam, may nakamasid pala sa amin. Isang gabi, habang magkaakbay kami sa gilid ng tubig, narinig namin ang putok ng sanga. Mabilis ang kilos ni Saramago. Agad niya akong tinakpan at tinulak sa lilim ng bato. Huwag kang magsalita. Aniya, mahigpit ang kapit sa kamay ko. Nandito sila. 3 anino ang bumaba mula sa taas ng punong kahoy. Mga tanod ng inang trono. Sa gitna nila, nakatayo si Datu Araw. Hindi siya nagsalita agad. Pero ang galit sa mata niya, tila apoy. Nang tumingin siya sa akin, doon ko naramdaman ng kabiguan. Hindi galit lang. Hindi lang selos. Kundi pagkabigo. Sinubukan kong maniwala na hindi mo alam ang ginagawa mo, Rika. Sabi niya sa akin, na isa ka lang nilalang na naligaw, na walang alam sa batas, sa sumpa, sa gulo ng mundong to. Pero mali ako. Mas matalino ka pala kaysa sa inaakala ko. Gusto kong magsalita pero si Saramago ang naunang humarap sa kanya. Hindi mo siya gagalawin. Ako lang ang dapat niyang harapin. Mariin niyang sabi. Hindi na ito tungkol sa'yo. Sagot ni Araw. Ito na ang tungkol sa balanse ng buong daloy. Kapag may pusong tumawid, may mundong guguho. Isang utos lang mula sa kanya at inatake nila si Saramago. Wala akong magawa kundi sumigaw habang pinagtulungan siyang gapusin ng mga tanod gamit ang kadena ng liwanag. Yung klase ng liwanag na sumusunog sa balat niya. Dahil hindi siya ganap na mula sa liwanag. Sa kanyang pagiging anak ng anino, ang liwanag ay hindi gabay kundi parusa.
Pakiusap! Sigaw ko, hawak ang palda ng damit ni Araw. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagsimula ng lahat. Siya lang ang sumalo sa lahat ng pagkukulang ng mundong to. Pero tumingin lang siya sa akin. At walang emosyon sa mukha niya nang sabihin ang mga susunod na salita. Ipinapataw ng inang trono ang parusa. Ang prinsipe ng anino ay itatapon sa ilalim ng lupa ng limot upang ang lahat ng alaala niya ay mabura, kasama na ang pagmamahal. Napaluhod ako. Napasigaw. Wag! Wag niyo siyang burahin! Pero walang nakinig. Sa harap ng mga mata ko, habang umiiyak si Saramago at hindi na makalaban dahil sa sugat at pagod, binuksan ng mga tanod ang isang lagusan sa lupa. Itim, umiikot, parang humihigop ng liwanag mismo ng paligid. Nang tignan niya ako sa huling pagkakataon, hindi siya nagsalita. Pero kita ko sa bibig niya ang isang salitang binuo. Patawad. At doon, nilamon siya ng kadiliman. At kasabay ng pagsara ng lagusan, tila nawala ang tunog ng paligid. Walang ibon, walang hangin, walang ilog. Kahit ang puso ko, parang napigtal ang huling hibla ng lakas ko. Dinala nila ako pabalik sa palasyo. Tahimik lang ako. Hindi na ako umiyak. Hindi na ako nagtangkang magpaliwanag. Ang katawan ko ay parang walang laman. Pero sa loob-loob ko, may isang bagay na gumigising. Galit. Hindi lang kay Dato Araw. Hindi lang sa inang trono. Kundi sa buong sistemang pinaniwalaan ng mundong to. Sa mundong takot magmahal. Sa mundong pinipilit panatilihin ng balanse. Kahit ang puso ng mga nilalang ay nabubulok na sa sakit. Isang linggo akong nakakulong. Walang ilaw, walang pagkain sa ilang araw. Tila gusto nilang sirain ako ng dahan-dahan. Pero isang gabi, habang yakap ko ang sarili ko na nanginginig at pinipilit kalimutan ng lahat, isang ilaw ang biglang kumislap sa sulok ng silid. At doon, sa gitna ng kadiliman, may boses na bumulong. Rika, tandaan mo ang pinabaon ng babaylan. Darating ang araw, nabubuksan mo ang dahon at makikita mo kung paano ka makakabawi. Bigla kong naalala ang gintong dahon na ibinigay sa akin noon pa, ng babaylan. Hinukay ko ito mula sa ilalim ng mga sapin ng kama ko. Wala na itong ningning. Ngunit sa ibabaw nito, may bagong sulat na lumitaw. Ang nakalimot ay hindi nawawala. Kapag ikaw ang nakatanda, ikaw ang daan. At doon ko napagtanto, hindi siya tuluyang nawala. Hindi pa. At ako lang ang natitirang nakakakilala sa kanya. Pero, kinabukasan, pagmulat ng mga mata ko, puti lahat ng paligid. May amoy alkohol. May tunog ng monitor. May malamig na kamay na humahawak sa pulso ko. Saglit akong napatitig sa kisame. Pilit inuunawa kung nasaan ako. Ilang segundo pa, bago ko natiyak. Nasa ospital ako. Totoo ba to? Panaginip lang ba lahat ng nangyari? Miss? Miss Rika? Pabulong na tawag ng isang nurse habang sinusuri ang vitals ko. Buti na lang at nagising ka na. Akala namin, wala na eh. Napakunot ang noo ko. Ha? Anong nangyayari sa akin? Natagpuan ka po sa ilog. Wala nang malay. Tila hypothermia. Yun ang sabi ng mga doktor. Ilang araw ka ring wala sa wisyo. Halos 1 linggo kang hindi nagigising. Napatingin ako sa bintana. Malabo pa ang paningin ko pero malinaw ang isang bagay. Bumalik ako sa tunay na mundo. Nasa kasalukuyan na ako. Sa totoong mundo. Sa mundong iniwan ko o pinilit akong iwan. Pero bakit ang bigat pa rin ng dibdib ko? Bakit ang puso ko
Parang iniwan sa kabilang mundo. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, dinala ako ng mga pulis sa istasyon para tanungin. Nagtataka raw sila kung bakit ako nakitang nakahandusay sa gilid ng ilog sa isang parte ng binggit na halos walang naaabot. May sugat ako sa balikat, may mga pasa, at sa palad ko, may bakas ng marka. Ang sinabi ko na lang, nahulog po ako habang nag-hike. Hindi ko na binanggit ang tungkol sa mga engkanto, sa mga prinsipe, sa halik sa gitna ng apoy, at sa lagusan sa ilalim ng lupa. Sino bang maniniwala? Pagka-uwi ko sa bahay, tila lahat ay normal. May tubig sa gripo, may ingay sa kalsada, may amoy ng ulam sa kusina. Pero sa loob ko, alam kong hindi na ako katulad ng dati. At mas lalo akong kinalibutan ng isang gabi. Habang naliligo ako, nakita kong may tila lumiwanag sa balikat ko. Tumapat ako sa salamin. Doon, sa ilalim ng balat ko, may kumikislap na hugis. Hugis ng 3 buwan na magkakatapat. Sabay-sabay silang umiikot sa loob ng balat ko na parang marka ng isang sumpa o ng isang alaala na hindi kayang burahin. Kinabukasan, nagpa-check up ako sa OB. Matagal na akong may hormonal imbalance, kaya inakala kong baka may komplikasyon sa katawan ko, kaya ako biglang nawalan ng malay. Pero hindi yun ang sinabi ng doktor. Miss Rika, seryoso ang mukha niya habang pinapakita ang ultrasound. Buntis ka, halos 3 linggo na. Natahimik ako. Imposible. Wala akong ibang nakasama. Maliban kay Saramago. Nanlamig ang mga kamay ko. Dok, sigurado ka ba? Oo, malinaw ang heartbeat, malusog. Pero may isa pang kakaiba. Pinakita niya sa akin ang screen. Doon, sa gilid ng embryo, may tila liwanag na umiikot. Isang bilog. Hindi raw niya alam kung ano yon. Hindi siya tumor. Hindi siya dugo. Pero may enerhiya. Umiiyak na ako noon habang nakaupo sa examination bed. Hindi ko na alam kung natatakot ba ako, masaya, o tuluyang nababaliw. Sa mga gabing sumunod, nagumpisa akong managinip. Hindi pangkaraniwan. Malinaw. Parang totoo. Laging si Saramago. Laging siya sa isang madilim na lugar. Naglalakad mag-isa. May suot na kadena sa leeg. At laging bumubulong. Rika, ilabas mo ako. Tandaan mo ang lagusan. Isang gabi, bumangon ako sa kama at hindi ko alam kung anong humila sa akin pero bumalik ako sa bundok. Mag-isa, basang-basa ng ulan. Kahit madulas ang daan, kahit mapanganib, bumalik ako sa gilid ng ilog kung saan ako unang nahulog. Walang tao, walang ilaw, pero nandoon pa rin ang pakiramdam. Yung kirot sa dibdib, yung kakaibang enerhiya sa hangin. Doon ko inilabas ang gintong dahon. Sa una walang nangyari. Basang-basa siya ng ulan. Pero nang pigain ko ito sa ibabaw ng tubig, biglang may lumiwanag na sumiklab sa gitna ng ilog. Para bang bumuka ang tubig. Unti-unting naghihiwalay. At may puwang sa ilalim na tila hagdan pababa. May boses na muli kong narinig. Hindi galing sa paligid, hindi rin sa isipan ko, kundi sa mismong dugo ko. Kapag ikaw ang nakatanda, ikaw ang daan. Pero bago ako makababa, isang lakas ng hangin ang biglang tumama sa akin. At nawalan na naman ako ng malay. Pagkagising ko, nasa bahay na naman ako. Sa kama. Tuyong-tuyo na ang buhok ko. At sa tabi ng unan ko, may isang bagay na iniwan. Isang pulseras na gawa sa mga ugat ng kawayan. Ang pulseras na suot ni Saramago noong una niya akong tinawag na anak ng pagitan. Hindi ko alam kung paano ito napunta sa mundo ko.
Pero isang bagay lang ang malinaw. Hindi pa tapos ang lahat. Simula nang malaman kong buntis ako, parang lalo akong natutong manahimik. Hindi dahil ayaw kong malaman ng ibang tao, kundi dahil hindi ko rin maintindihan kung anong klaseng lihim ba talaga ang bitbit ng buhay na tumitibok sa loob ko. Araw-araw, binibilang ko ang oras. Hinahaplos ang tiyan ko tuwing gabi. Kinakausap ko siya. Wala pa siyang pangalan noon pero pakiramdam ko, kilala ko na siya. May koneksyon kami. Hindi lang bilang ina at anak, kundi bilang dalawang nilalang na parehong hindi ganap na kabilang sa mundong ito. Minsan, habang natutulog ako, bigla akong nagigising sa mga panaginip. Pero hindi tulad ng dati na si Saramago ang laman. Ngayon may batang lalaki. Kulot ang buhok, maputla ang balat, pero may matang kulay usok, katulad ng sa kanya. Nanay, wag mo akong iwan. Bulong niya sa panaginip ko. At tuwing magigising ako, lagi akong may luha sa pisngi. Dumating ang araw ng panganganak ko. Wala akong kasama kundi si Aling Teresa. Kapitbahay naming hilot na parang nanay ko na rin. Walang komplikasyon. Tahimik. Mabilis. Pero ang pinaka nakakagulat, pagkalabas ng sanggol, hindi siya umiyak agad. Tinitigan lang niya ako. Diretso sa mata. At sa unang saglit ng pagtingin ko sa kanya, alam kong siya yon. Hindi lang siya anak ko. May bahagi siya ni Saramago. Pinangalanan ko siyang Lian. Mula sa salitang liwanag at anino. Pinagsamang mundo, katulad ng pinanggalingan niya. Lumaki si Lian na tahimik pero matalino. Sa edad na 3 taon pa lang, marunong na siyang bumasa ng lumang baybayin. Kahit hindi ko siya tinuruan. Sinusulat niya yon sa sahig gamit ang daliri. At kapag tinatanong ko kung saan niya natutunan, ang sagot niya lang, "Naalala ko lang po, nanay." 5 taon na si Lian nang mangyari ang hindi ko malilimutan. Gabi noon, malakas ang ulan. Tulog na ang mga tao sa compound namin. Nasa tabi ko si Lian. Yakap ko siya habang binabasa ko ang isang lumang kwento ng mga diwata. Maya-maya, bigla siyang nagsalita habang nakapikit. "Malapit na siyang mawala sa loob ng lupa, nanay." "Ha?" Tanong ko at inilapag ang libro. "Sino, anak?" "Si Itay." Bulong niya, mas malinaw ngayon. "Kalimot na siya pero buhay pa siya. Nasa ilalim ng lupa pero gising na. Umiiyak." Tumayo ako agad. "Lian, saan mo to naririnig?" Dahan-dahan siyang dumilat. Tumingin sa akin at yung tingin niya, hindi na parang sa isang bata. Para siyang matandang may alam na hindi dapat alam ng ganun kaaga. "Nay, ako ang dahilan kung bakit mo siya maaalala." Kahit nanginginig ang katawan ko, hindi ko siya kayang takasan. Hinawakan niya ang kamay ko at biglang lumamig ang paligid. Doon ko naramdaman na may bagong puwersang gumising. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa akin. Pagkalipas ng ilang araw, napansin kong parang may ibang humahawak sa paligid ng bahay namin. Mga ilaw sa poste, bigla na lang pinapatay ng hangin. Mga hayop na biglang lumalapit sa bintana. At gabi-gabi, muling bumabalik sa panaginip ko ang lagusan sa ilalim ng ilog. Pero ngayon, hindi na lang si Saramago ang nandoon. Naroon si Lian, nakatayo sa may gilid ng lagusan, nakatingin sa akin. "Panahon, nanay. Kailangan na nating bumalik." "Bakit, anak? Ano bang meron sa mundo nila?" "Inahanap ka niya hanggang sa huli, pero pinilit siyang kalimutan ka. Ininom niya ang tubig ng paglimot, pero ang puso niya hindi tumigil sa pagtibok. At ngayon, bumubuka ulit ang lagusan dahil gising na ang pag-ibig."
Bigla akong nagising. At nang bumaba ako mula sa kama, may nakita akong marka sa sahig. Pabilog. Hugis buwan. Parang sinunog sa kahoy. Gumapang ang kaba sa katawan ko. Pero sa ilalim nito, nandoon ulit ang sigla. At kung totoo ngang binubuksan muli ng anak ko ang lagusan, isang tanong lang ang nananatili sa isipan ko. Kapag bumalik ako, babalikan niya rin ba ako? Madaling araw yon. Walang buwan, walang bituin. Pero sa pusod ng dilim, nakatayo kami ni Lian sa gilid ng lumang ilog na minsang naging lagusan ko papunta sa mundo nila. Ang mundo ng mga engkanto. Bit-bit ko ang gintong dahon na matagal nang itinago ng babaylan. Ngayon ay lumiwanag ulit sa palad ko habang mahigpit kong hawak ang pulso ng anak ko. Walang ibang tunog, kundi ang patak ng tubig sa mga dahon at huni ng uwak sa di kalayuan. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin, anak? Tanong ko kay Lian. Bagamat ang puso ko ay umaasa. Tumango siya. Hindi siya kinakabahan. Hindi siya nag-aalangan. At habang tinititigan ko siya, para akong nakatingin sa pinagsamang alaala ko at ng lalaking minahal ko noon, si Saramago. Kaya nang tumalon kami sa tubig, wala na akong pag-aalinlangan. Sa muling pagdilat ng mata ko, alam kong nandoon na kami ulit. Hindi na gaya ng dati. Mas madilim na ngayon ang mundo. Ang mga ilog, kulay pilak. Ang mga puno, parang natuyo sa lungkot. At ang hangin, punong-puno ng panaghoy ng mga kaluluwang hindi matahimik. Naglakad kami sa kagubatan. Sinusundan ng direksyon na tila alam ni Lian ng kusa. Parang may tinig na tumatawag sa kanya. Ako, walang makita kundi mga alaala sa bawat hakbang. Ang hardin ng bulaklak na umiilaw, ang tore kung saan unang bumagsak ang mga matang iyon sa akin, at ang lugar ng apoy, kung saan nagsimula ang lahat. Dito po, aniya, tumigil sa harap ng malawak na bitak sa lupa. Dito po nila siya ibinaon. Lumuhod si Lian at idinikit ang palad sa lupa. May sinambit siyang mga salita na hindi ko maintindihan. Ngunit tila kilala ng hangin at mga ugat sa ilalim ng lupa. Lalong lumamig ang paligid. Muli kong naramdaman ng puwersa. Ang daloy. At bigla, sa harap namin, bumuka ang bitak. Lumitaw ang hagdang bato pababa. Paikot, papasok sa kadiliman. Hinawakan ko ang kamay ni Lian. Ano man ang makita natin, hindi mo iiwan si nanay, ha? Hindi ikaw ang iiwan, nay. Sagot niya, malamig ang boses. Kundi siya. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, pero bumaba kami. Habang pababa, may mga larawan akong nakikita sa pader. Parang mga alaala ng nakaraan. Nakita ko ang sarili kong nakatayo sa gitna ng apoy. Nakita ko si Saramago na nakaluhod sa harap ng inang trono. Nakita ko ang halik na naging simula ng gulo. At sa pinakadulo, nandoon siya. Nakatayo sa gitna ng bilog na bato. Mahaba na ang buhok niya. Maputla. Ang mata niya, wala ng usok. Walang ningning. Parang tuluyan na siyang nakalimot. Saramago. Bulong ko, halos hindi lumalabas ang boses ko. Lumingon siya. Tinignan niya ako pero walang reaksyon. Ano ang kailangan mo? Malamig niyang tanong. Doon ako muntik humagulgol. Ang sakit. Yung mismong nilalang na iniwan mong mahal ka, pero pagbalik mo, ni hindi ka na niya makilala. Hindi mo ba ako nakikilala? Umiling siya. Maraming dumaan sa lugar na to. Lahat sila may layunin. Pero wala akong alaala. Tumulo ang luha ko. Lumingon ako kay Lian. Pero si Lian, lumapit. Kinuha niya ang pulseras mula sa bag ko.
Yung galing kay Saramago noon pa at iniabot sa kanya. Ano to? Tanong ni Saramago. Hawak mo po yan noong una kang umibig at may bahagi ng puso mo na hindi mo na kayang itago pa. Sagot ni Lian, malamig pa rin ang tono. Dahan-dahang tinanggap ni Saramago ang pulseras. Nang madikit ito sa balat niya, bigla siyang napatigil. Napahawak siya sa ulo niya. Para siyang nahihilo. Para siyang sinuntok ng isang alaala. At bigla, umiyak siya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya lumuhod. Umiyak lang siya ng tahimik. Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha niya. Tumingin siya sa akin. Sa wakas, parang may liwanag nang bumalik sa mga mata niya. Rika? Tumango ako nang nanginginig. Oo, ako to. Hindi ka nila tuluyang nabura. Nandito ako. At nandito si Lian. Tumingin siya sa anak namin. Matagal. Tila pinaglalabanan ng damdamin. Pero pagkatapos ng ilang segundo, binigkas niya ang mga salitang matagal kong inasam marinig. Sa panaginip ko, palagi kayong nandoon. Lumapit ako. Niyakap ko siya. Para akong nabunutan ng 10 taon na pasanin. Pakiramdam ko, kahit buong mundo ng engkanto ay gumuho na, basta magkasama kami ulit, kaya kong mabuhay. Ngunit hindi pala ganun kasimple yon. Dumating ang mga tanod. Kasunod ang bagong pinuno ng inang trono. Si Dato Araw. Mas matanda na siya. Mas malakas. Mas makapangyarihan. Anong karapatan ninyong buksan muli ang lagusan ng nakalimot? Anong karapatan niyong ibalik ang gulo na sinira niyo noon? Lumaban si Saramago. Pinutrektahan kami ni Lian. Umilaw ang mga mata ng anak ko. May lakas siya na hindi ko maintindihan. At habang nagkakagulo, biglang bumuka ang kalangitan sa loob ng silid. Ang 3 buwan, sabay-sabay ulit. Pero ngayon, hindi para wasakin ang mundo, kundi para ibalik ang balanse. At sa gitna ng liwanag, may tinig ang sumigaw. Kapag ang pagmamahal ay totoo, ito mismo ang susi ng bagong daloy. Nawala ang mga tanikala. Tumigil ang digmaan. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga nilalang ng liwanag. Anino at kalikasan na tahimik na nanonood. Walang galit, walang utos, walang parusa. Bumalik kami sa ibabaw ng lupa. Ako, si Saramago, at si Lian. Hindi na kami itinuring na banyaga. Hindi na rin nila kami sinamba. Isa na lang kami sa mga alamat na minsan nagumising sa mundo nila. At pagkatapos ng ilang buwan, pinili naming bumalik sa mundo ko. Nagpatayo kami ng bahay sa gilid ng bundok. Si Saramago, araw-araw na nag-aalaga ng halaman. Si Lian, nag-aaral ng parehong agham at mahika. At ako ang babae na dati ay simpleng hiker lang, pero minahal ng isang prinsipe ng dilim at nagluwal ng batang tagapagbalanse ng 2 mundo. Hanggang ngayon wala pa rin nakakaalam ng buong kwento ko. At ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ito. At wala na akong pakialam kung hindi ako paniniwalaan ng iba. Ang sa akin lang, itong kwentong to, ang siyang humubog ng buong pagkatao ko. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Grabe, sobrang lakas ng bagyo at walang tigil ang pag-ulan. Kaya po sana mag-iingat po kayong lahat. Huwag niyo po kalilimutang manalangin at humingi ng gabay sa Ama. Mag-iingat po kayo. Mahal na mahal ko kayo. Hanggang sa muli.